liwanag, mas mabigyan po tayo ng malalim na pangunawa sa salitang gratitude. Bigyan po namin ng masigabong palakpakan si Sister Ana Leonor. Okay lang po dito niya. Thank you po. Hello! Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, parang yung iba hindi maganda ang gabi. Pakisabi nga po sa katabi, maganda ka pa sa gabi. Ayan. Para mas lalo siyang lumiti. Amen? Ayan. Kailangan ko po, pag makikinig ng salita ng Diyos, at lalo na nasa gawain ng Panginoon, kailangan masaya. Amen? Ayan. Para mas mag-iintindihan, mas papasok sa, hindi lang sa tenga, sa isip at sa puso. Amen? Amen. So, muli po palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ayan po. So, ako po si Sister Ana. Siguro po yung iba ay second time o third time din ako nakita. Pero sa iba po ay ngayon pa lang. Sabi niya ni Sister Mirna, tama po ba? Karen, yan Karen. Ako po yung asawa, siguro mga 3 months ago. Yan. Si Brother Wendell po ang nag-talk dito. At ako po ngayon ay salamat sa Diyos kasi ako po napagbigyan or ako po ay naging bahagi ng iyong prayer meeting ngayon. Ayan. Tapos po, kung natatandaan niyo, ang talk po ni Brother Wendell ay tinatawag na Relationship Reborn. At ito po ay may 7 topic. Yan, no? 7 ways to feel the love of the people you love. At ang kanya pong binigay ay yung first topic na renewal. At siyempre po may second topic. At dahil ako po ngayon ay naririto, kaya po ito po yung aking ibibigay ngayon. Okay, so yung po renewal, yan, no? Ay iba din po sa sinasabi natin na malnourished for love. Pero ikaw ba daw yung tao na malnourished pagdating sa pagmamahal? Yan. Ano daw yung malnourished? Dalawa daw yun eh. Una, yung malnourished yung kulang sa pagkain kaya siya payat. Yan. No? Kaya siya payat kasi nakulang sa pagkain. Pangalawa, merong malnourished na mataba ang katawan. Kaya lang, mali ang kanyang pinakain. Kung napansin nyo yung mga nandito, nakita ninyo yung outline na yun, at taba-taba niya, pero malnourished pala kasi puro bottle candy ang kanyang pinakain. So, hindi rin siya healthy. So, ganun din po sa pagmamahal. No? Minsan, akala natin okay, pero mali pala yung pagbibigay natin ng pagmamahal. Kaya nga po, meron din siyang tinukoy na 2 klase ng laruan. Ano daw po yung laruan na yun? Yung battery operated at yung tinatawag na wind-up operated. Yung battery operated, kapag nakabak ang battery, yung laruan, ako, mapapaandar mo yan. Pero, pag naubos yung battery niya, kailangan mo pa siyang ibili. Gagastos ka pa, or kung wala kang pabili, or wala kang bibinihan, hindi mo agad siyang mapapatakbo. Pero anong sabi, hindi na tulad no, wind-up operated, na kapag siya ay naghina, isususi mo lang. Diba? Isususi mo lang, tatakbo na ulit siya, gagana siya ulit. So sa isang relasyon daw po, lalo na kapag ka nanlalamig na, at wala nang makitang sigla o pagmamahal, kailangan niya na tinatawag na susi. Kailangan mong sisian. So alam mo kung paano mong susisian ang iyong minamahal para hindi na magbalik ang malalamig na sandali. Diba? Ayan. No? Kailangan susian. Amen? Ayan. Okay. So, hindi ko na po niya ilaptop ko. Sige, dito na lang po. Sister tayo yan. Ayan. Kailangan susian. Kaya sabihan mo, yung katabi mo kung sister na yan, susian mo naman ako. Nagumanda, no? Okay. So, ngayon po, ang ating pangalawang topic,
tungkol sa gratitude. Ano ba yung gratitude? Pag sinabi mong gratitude, nakakalugod. Yan, no? At ano po yung nakakalugod? Ito po yung may kasamang pagtanggap. Yan. So, mas malalim sa pasasalamat, magpapasalamat ka kasi nabigyan ka. Pero kailangan magpapasalamat ka, hindi lang dahil nabigyan ka, kundi, pabaligtad ka na. Ano ba yun? Sigurado na. Ay, murado na. Ang gawin na gawin to. Murado na. Okay. So, sabi, state of being grateful, thankfulness. No? Na mas mataas ang sinasabi natin grateful kaysa sa pagpapasalamat. Or, meron kasi kaya ka nagpasalamat kasi nabigyan ka. Amen? No, ngayon, hindi ka magpapasalamat dahil nabigyan ka, kundi magpapasalamat ka kasi, tinatanggap mo siya. No? Pasasalamat na may pagtanggap. Amen? Yan. Anong sinasabi? The spiritual discipline of gratitude is practiced not just because it feels good, but because it's the right thing to do. Not just for one's own good, but for the good of one's family, community, and society. The discipline of gratitude is in fact not a feeling at all, but a moral virtue. Magpapasalamat ka hindi dahil masaya ka lang. Kundi magpapasalamat ka kasi nga itinatanggap mo yung taong dapat mong pagpasalamatan. May mga tao kasi magbibigay dahil sa totoo yung binigay niya. Gusto mo, kaya yung nagbigay, hindi gusto. Yan no? Yung nagbigay, si ano ba nagbigay niya? Okay lang. May mga ganon. So, kailangan ang pagpapasalamat pala ay isang paggawa natin bilang isang lingkod. Kasi nga ito ay isang moral o tinatawag natin, ito yung moral virtue at tungkulin natin bilang isang anak ng Diyos, kailangan tayo magpasalamat. Ayan. Parang kay Lord, di ba? Hindi pa man nabibigay, nililin natin, di ba tayo may prayer request. So, hindi pa man binibigay yung ating hinihiling, dapat nagpapasalamat na. Amen? Kaya alam nyo, natutuloy ako dun sa, hindi mo pa nakikita, halimbawa, Lord, salamat sa kagalingan. Hindi pa siya gumagaling, pero pinagpapasalamat niya. Salamat sa pambayad ko sa bill, sa katubusan. Wala pa yung pera. Nakakumpute ka ng mga nanay, di ba? Nakakumpute na ang ating mga expenses, ang mga bill. Ngayon, sasabihin mo, Lord, salamat sa 30,000 na kailangan kong pambayad ng mga bills. Wala pa yung 30,000, pero ikaw, nagpapasalamat ka na. Amen? Amen. So, mga kapatid, mga kaibigan, yan yung ating tinatawag na moral virtue. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus. Sabi nito, yung mga taong nakipagkaisa na kay Kristo Jesus, hindi ka nakahatunan o wala nang kahatunan. Lahat ng mga tao, tayo mga naglilingkod. Bakit nga ba tayo naglilingkod? Bakit nga ba tayo nagpabalik-balik every Wednesday dito sa community? Siyempre, unang-una nagpapasalamat ka. Amen? Pangalawa, dahil gusto mo nang maging kaisa si Kristo sa iyong buhay, naglilingkod ka na. At dahil sa iyong paglilingkod, kasama ang pasasalamat mo, sabi ni San Pablo, ano sabi niya? Wala nang kahatulan sa mga tao naglilingkod o nagmamahal sa Diyos. Amen? Sabihin mo, sa langit ka pa napupunta. Sabihin mo sa kanya, may patanong kasi nakipagkaisa na tayo sa Diyos. Amen? Amen? Kaya mananatili na yan. Amen? Kahit
nangyayari sa buhay niya, maganda man, kabiguan man, may problema man, may pagsubok man, tuloy-tuloy yan kasi nakipagkaisa ka na. At ang pangako ng Diyos na sinasabi ni San Pablo ngayon, hindi ka na, wala na yung kahatulan sa iyo. Kaya dapat ka nang magpasalamat sa Diyos. Amen? Pumalakpak ang mga nagpapasalamat. Ayan. Ayon kay San Pablo pa rin sa Galatians, tignan niyo ito. But even though my physical condition was a great trial to you, you did not despise or reject me. Instead, you received me as an angel from heaven or even Christ Jesus Himself. Alam niyo yung sabi ko kanina, ang mas malalim na pagpapasalamat ay ang pagtanggap sa tao. Tama? At yung pagtanggap mo, maging sino siya, ay yun yun. Nagpapasalamat ka. Ngayon, ito si San Pablo, ang ganda nagsabi niya, tinanggap siya ng mga taga-Galatia o Galatia na kahit na siya ay may karamdaman o kapansanan. No? At ito ang ganda nagsabi niya, tinanggap niyo ako na parang anghel ng Diyos. Kaya sa bawat isa sa atin, sa mga nagmamahal sa Diyos, kahit sino pa yan, tatanggapin natin yan. Amen? At ituturing natin yan na isang regalo ng Diyos sa atin. Ituturing mo yan, pag-regalo ng pakakalagahan mo, mamahalin mo. So kung ang asawa ko ay inaari natin o inaari mo na regalo ng Diyos sa iyo yan, pahahalagahan mo yan, mamahalin mo yan. At ang tingin mo dyan, anghel ng Diyos. Amen? Tingnan, bakit sumimangot si ate? Anghel, pakitinan nyo may katabi nyo kung mukhang anghel yan. Mukhang anghel ba? Okay, yan. Parang nalagwasan mo yung aking big message. Yan. Pag hindi ko lang yung big message, hindi ko nakita sa PowerPoint. Okay, ang big message ko kasi dito ay nawala sa ano ko. Appreciate your loved ones without trying to fix them. Sabi ko, parang meron akong nakaligtaan. Ayan, sabi dito, tanggapin, mahalin, pero hindi mo kailangang baguhin. Yan po yung big message natin, no? Pinanikan ko lang. So, appreciate your loved ones without trying to fix them. Mahalin mo ang asawa mo, ang kapwa mo, pero hindi mo kailangan baguhin siya. Hindi mo kailangan. Okay. So, such a beautiful death is for people who live like animals, to die like angels, love and wonder. Sabi ni Mother Teresa, marami daw mga tao namamatay na parang hayop. Pero dahil si Mother Teresa ay may pusong mapagmahal, kinukuha nila yun. Kasi maraming tao namamatay hindi dahil may sakit o hindi dahil nagtulog. Maraming namamatay dahil hindi nakararanas ng pagmamahal. Kaya ang ginagawa ni Mother Teresa, kukunin nila yun, dadalhin nila yun sa kanilang hospital at doon aalagaan hanggang sila ay mamatay. At least, kung mamatay sila, nakaranas sila kung paano paglingkuran o kung paano mahalin. Amen? No? Kaya yun po yung isa sa sinasabi niyo. Yun. Ito ngayon, ang medyo nakakalungkot, no? Yan yung sinasabi natin na common mistake. We try to fix the people in our life. Maraming mga tao na gustong-gusto baguhin ang tao. Baguhin yung ibang tao. No? Alam niyo, meron pang nakilala, bagong kakilala. At kaya namin siya nakilala, yung nanay nag-a-attend ng prayer meeting sa peace. Nagkataon lumapit kay Brother Wendy. May problema yung mag-asawa. So yung lalaki ko, halos na-depress siya. Kasi na-stroke siya. Ang nakakalungkot, nung 41 years old, na-stroke siya. Ngayon, na-stroke. Nakakalungkot, na-stroke siya. Iniwan siya ng asawa at ng kanyang mga anak.
Tatlo po ang anak. So, siyempre, yung lalaki, na-stroke, tapos umalis pa yung asawa, iniwan pa ng anak. Tapos habang kami po ay nag-LG, may tawag po kami na LG o line group, tumawag po yung anak. Tapos, nung tumawag yung tatay nila, ay nakita po magbibigay o magpapakamatay. So, kami naman, the rescue, kaso ayaw niyang magpag-usap. So, nung nandun na, yung naririnig namin, pumunta yung asawa, naririnig namin, nagtatalo, pati, no? Nagtatalo sila. So, hindi na namin hanggang sa nirecord yung nanay, yung lalaki, yung usapan. At pinarinig sabi. Alam niyo yung sabi ng babae, magbago ka muna, bago bumalik sa'yo, hindi ka nagbabago. Ganyan siya. So, kami naman, nagtataka ko, bakit ganito yung babae, may sakit na nga yung asawa, pero lagi niyang sinisigaw, nirecord kasi para kung may idea kami kung paano namin kakausapin yung lalaki. So ngayon, ang naririnig namin, ang ganda talaga ng babae, ang nila, siya'y halos hindi nagsasalita. Nagbabago na nga ako ano pag klaseng pagbabago gusto niyo makita sa akin? Sabi ng lalaki. Hindi, gusto ko magbago ka muna. Eto ngayon, inaaya pa namin mag-MD. Sabi ko, ba't kayo hindi ready yung babae? Kapag hindi ka daw nakikita ang pagbabago ng lalaki, ay hindi siya sasama sa mga ganitong gawain. Nakakalito. Kasi ako yun ang pagkakataon na sana maramdaman ng lalaki. So kahit sa stroke, at sabi ko lang ng pakinabang, inutit na, nandun yung pagkakataon na maramdaman sana ng lalaki. Oo, sabihin na natin mali yung lalaki or may mga kasalanan, pero yung babae nalulungkot ako. Kasi pinagtitigilan niya hanggang hindi ka nagbabago, hindi ako babalik sa'yo. Imbis na magbago, nag-iisip, nakadalawang attempt ng suicide, kaya lang, hindi natutuloy. Kasi nga, blessed naman, dumadating yung anak. Pangalawa na pala itong nasaksihan namin, napupuntahan ng anak, nagkakaroon, nagtatarik niya siya sa kanyang dilig, no? At ngayon, yung mga anak, nalulungkot din kami, kasi natatakot na, ayaw nang bumalik sa kanyang dad, sa kanilang nanay. So yun ang kailangan baguhin natin yung sarili, yung ibang tao. Yun yung ating ginagawa. Pero nakakalungkot, yun nga yung mali. No? Yan, yun yung mag-asawa, nag-argue. Diba? Kasi nga, minsan, ang mag-asawa, anong sinasabi? Ayaw mo magbago ka na. Yan, yung lalaki din, ganyan din ang sinasabi. Hanggang sa hindi naman sila nagkakasundo. Bakit kaya? Kasi pati mga anak natin, ayaw natin na makikita ganyan. Sabi na, appreciate your loved ones without trying to fix them. Anong ibig sabihin? All over the world, people wants to fix people. Why? Because you love them. Tama naman. Kaya gusto natin babago yung mga mahal natin sa buhay kasi nga, mahal natin sila. Wala namang mali doon. Kaya lang, may kulang. Ano yung sinasabi? Yan, hinggan natin. But sometimes, our motives are not, ano sabi doon? Pure. Bakit kailangan mo pagbigbigan sa asawa mo, magbago ka niya? Bakit kailangan mo ipagbigbigan sa mga anak ko? Huwag mong gawin yan. Magbago ka. Ano ang motives mo? Ano talaga ang gusto mong mangyari? No? Minsan, kaya mo pinipilit magbago ang isang tao o asawa mo. Bakit? Doon ka nakatingin sa sinasabi mo. Shame of what other people will say. Ano sinasabi? Magbago ka na at sasabihin ng tao sa akin. Yung ibang babae, pa-edit pa tayo. Hanggang ngayon, kasi kero ka pa rin. Susunod naman na, ikaw, pa-atin ka na prayer meeting, pa-edit ka rin hanggang ngayon. Nagyan ka pa rin. Daldag ka ng daldag. Yan. No? Nakakaya na yun. Ano na nagsasabihin, ganito palitagan, magbago ka na. Minsan, pag lalo pinagbibihin ang pagbago ka na, wala naman nangyari.
dyan. Kasi hirap ako gisingin. Talaga alam niya na fitness niya, yung mahirap gisingin. Pag nakatulog siya, as in tulog, parang patay na. Parang hindi nagigising. Pero siguro dahil sobrang pagod kasi ng mga panahon na yun, taxi driver siya 24 hours. Pero kahit hindi pa naman sa taxi driver, talaga napakahirap niya gisingin. Kaya minsan, ano ba? Ano ka ba na net na tayo? Tumayo ka na. Siyempre ako galing na. Magsasalita na ako. Alam niyo ba yung itigan niya? Hindi ko ba yun? Kasi alam mo, sabi niya sa akin, Mami, alam mo, mahirap ako gisingin. Pero sana tulungan mo. At wag mo akong sinisigawan, pag inigising mo ako. Kasi pag sinisigawan mo ako, lalo akong isusunod sa'yo. Eh, paano hindi ako sisigaw? Eh, tagal-tagal kong gisingin. Late na naman tayo. Ganyan. Sabi niya, ganito, tinuruan ako. Alam niya, sabi niya, ganito ka mag-gising namin. Daddy, gising na. Manilig na tayo. Nakatid na yung kapi ko. Manilig ka na, i-remember ka. Marami ng gisingin dito, Alam niya, tinuruan niya ako ng ganun. Kasi sabi niya, Mami, alam mo, ano sinisigawan mo ako? Lalo kong paninindigan ang katigasan ng ulo ko. Lagi mo sinasabi, ano ko sa ulo mo Sinabi na late tayo kasi madalas problema talaga kami. Kasi matagal talaga siya gisingin. Pero ayun nga, ang sabi niya sa akin, Mami, ano na naman sasabihin sa akin ng mga kamitin natin? Mr. and Mrs. Late. Lagi kami na, ayan na si Mr. and Mrs. Late. Ano na, kailangan kapit mo na yan. Ganyan. Pero yun nga, sabi niya, Mami, pag inisip mo ko, samahan mo naman ang pagmamahal. Kasi dito parang ang turing mo sa akin, natulong mo dito, na parang ayaw magtrabaho. Yun ang pinaliwanag niya. Nasasaktan ako, kaya halos ayokong tumayo. Simula doon, tinagdaan ko yun. Kahit pala ganun na galit na ako, Daddy. Gumising ka na tayo. Parehas sa bigyan na hindi mataas ang boses. Kasi ayaw na nagsigaw Sabi niya, kulang na lang. Tadyakan mo ako Baka pinipinsel. Yan. Madalas ganyan. Baka kung pinagbabago, kasi iisip mo yung sasabihin ng ibang tao. Pangalawa, you are using of comparisonitis. Madalas, pinupagpera ang asawa sa iban. Buti pa si kumpara na nakapon ng basura. Buti pa si kumpara na naatin sundo ako. Buti pa si kumpara. No? Lagi tinitig si kumpara. Marami buti pa si kumpare. Kung hindi sumasagot si kumpare, hindi sumasagot si mister, di kayo na lang ni kumpare. Diba? Madalas ganyan. Kinukumpara ng babae o ng lalaki ang kanilang asawa. At yun. Dapat ang unang fans ng babae o ng lalaki ay ang asawa niyang babae. Dapat idol mo asawa mo. Amen? Kasi daw po pag ang asawa, purihin man siya ng ibang mga tao, pero pag ang asawa niya ay hindi siya na-appreciate, kulang yun. Alam mo yung sabi ni Brother Mendoza, Mami, kahit sabihin nila na Brother Wendy, ang husay ang nag-bless kami. Tapos pag hindi niya narinig sa akin, tatanong niya, Mami, kamusta? Okay ba yung sinabi ko? Okay ba yun? Hanggang hindi ko sinasabi, oo, Daddy, maganda. Hindi siya ibigin. Kasi sabi na, Mami, kulang Kasi parang sinasabi ng iba, okay ako. Tapos pagdating sa asawa ko, hindi naman pala. Kaya ang unang-unang kong dapat maging minister, si Mrs. At syempre, ganun din naman si Mr. Mama. Di ba? May tama agad. Kailangan i-appreciate naman natin si Mrs. Amen? Yung pagluluto. Wow, ang sarap naman ng niluto mo. Yan. Ang sarap ng sinigang mo. Sabi ni Mrs. Hindi sinigang yan. Adobo yan. Sa sobrang dami ng suka ng adobo.
manugang. So, ibig sabihin, lahat na ginagawa ni Mrs. dapat na-appreciate ni Mr. At hanggang maaari, ikaw ay nagtithank you. Sino po dito yung mahilig mag-thank you sa asawa niyo? Minsan, parang wala na, no? Kasi, sinasabi, natural na yan, dapat lang niyang gawin yan. Pero alam nyo, isa pala sa nakakapagpatibay ng pagsasama ng mag-asawa ay ang nagsasabihan ng thank you. At na-appreciate yung ginagawa ng isa't isa. Amen? Amen? At huwag niyo pong ikukumpara ang mister ko sa iba. Kung hindi man yan perfect, 80% lang yun, pero yung 20, ikaw na ang magdagdag, yung kulang. Amen? Minsan, yung 80, pinapakawalan mo. Kala mo na hindi mo kapunuan, hindi. Ikaw ang magpupuno doon sa kulang ng isa't isa. Amen? Yan. Huwag niyo pong ikumpara yung mister nyo na iisa yan. Tama? Huwag niyo rin ikumpara si Mrs. Kasi nag-iisa rin yan para sa'yo. Okay. Filipinos are not to compare causes to much listening in marriages. Diba? Pag namin kong kinukumpara, ayan, kids cannot flourish in an environment where they are being judged. Alam mo po, pag-dito lang yun sa anak mo. Ako din po, nagdating ako sa ganyan. Yung anak ko po, malalaki na ngayon, isang 23, isang 19, isang 16, or 17, ngayong July. Tapos talaga po nasanay lang silang mag-serve ng mag-serve. Hindi mo sila nasanay sa loob ng bahay. Habang lumalaki, hinahanapan ko na sila, ano ba itong mga anak ko? Pag di ko itutusan, di ko bibinos, minsan inuutusan mo, nag-wait pa. Yan, minsan, nasabi ko sa kanya, alam mo anak, tignan mo yung kapitbahay natin. Ang liit-liit mo naglalaba. Siya naglalaban. Tapos, meron mo kaming tinatawag once a month na like yung kaming pamilya. Kaming pamilya, ang rules namin, may isang buwan na kami na magsasalita, may isang na buwan na yung mga anak namin. Balikan, ngayon ito yung nangyari. O sige, kayo lahat ang magsasalita, isa-isa, ano ang mga gusto nyo sabihin sa amin. Hindi kami magsasalita. So, naman nag-usap mag-asawa, mami, huwag kang mag-comment, tatanggapin mo lang lahat ng sasabihin ng anak ko. O di okay kami. Eto na ngayon, sumagot yung anak ko. Ako, sumama talaga ko kay mami. Kasi kinumpara ako sa kapitbahay natin, kay Titoy. Kasi daw yung naglalaba, ako hindi. Sa isip ko, sana siya na lang anak mo. So, sa isip niya daw. Tapos sabi ng anak ko sa isip niya, yung mga yun, wala namang ginagawa. Pag yan, nagsiserve naman, halos araw-araw nasa simbahan. Ganyan daw yun nasa isip niya. So, nasabi niya sa akin, alam mo, hindi ko alam yun. Na ito palang anak ko na to, nasaktan siya, kung ikumpara ko siya sa ibang bata na masipag. Kaya sabi niya sa isip daw niya, sana siya na lang anak ko, hindi na lang ako ang anak ko. So, kung wala naman gano'n, hindi ko alam yun. Pero ngayon, yun nga, ingat na ako na ikumpara ang aking mga anak sa masisipag. Kasi piling ko, ang mga anak ko mababait, walang duda. Ang mga anak ko masisipag mag-aral, walang duda. Ang mga anak ko grabe mag-serve sa parokya. Ako na ang sumusuko sa charismatic. Ako na sumusuko sa pagtutug nila sa araw-araw. Kasi hindi ng pamasahe. Mami, matagaya yun ito. Sabi niya, Mami, paano ka masahin namin? Anak, naliway, hindi naman araw-araw. Nagpusin niya lagi. Siyempre, sabi niya, ikaw ito, sabi kita kasi nagre-reklamo ka. Ano ka sa mama? Ay, sige. Huwag naman kasi araw-araw. Practice, serve sa Sabbath, tungkol sa ganyan. Sabi ko, Diyos ko po, tatlo yun, minsan panlugaw pa namin. Yan pa po. Sabi ng anak ko, sige mami, hindi na lang kami magsaserve para wala akong bigyan ng pamasahe. Ay, sige, bahala ako sa pamasahe. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, na
nakakatuwa na ang mga anak mo, kung sino sila, kung ano ang sabi nga ng asawa mo, yung brother Manny, Mami, tanggapin mo na ganyan ang iyong mga anak. Kasi pag hindi mo matatanggap na sila ay hindi masipag sa loob ng bahay, lagi kang malugal. Totoo naman. Pag dumating ako, maraming ko sa galit na ganito. Kaya ngayon, pag dumating ako, sabi ng mga ano ito, ganito, Mami, pag dumating ka maraming hugasan, akit ka lang sa taas, mag-iis ka, tapos pagbaba mo, nandiyan pa rin yung hugasan. Pero, hindi ka nagalit. Totoo pala yun. Kasi minsan, sa inis ko, nakabagpa ako, nakagamit pa ako, ng pang-alis, nakuhugas ako ng pinggan sa inis ko. Pero sabi niya, Mami, ganito. Kasi pang anak ko, psychology pinukuha. Kaya sabi niya sa akin, hindi ko na kailangan ng pasyente sa labas. Dito pa lang sa loob, Mami, may pasyente na ako. Sabi niya, Mami, ang init ng ulo mo pag nakita mong marumi ang bahay. Akyat ka muna, alin ka ng damit, pahinga ka, pagbaba mo, nandiyan ang hugasan, pero hindi ka nagalit. Ay, yun na nga ang ginagawa ko. Pahinga muna, taas ng paa. Alam nyo na, sa labas pa lang ako, nasa sakyan pa lang ako, pauwi na kami, iniisip ko niya, yung kusina ko, yung parlamin. Tapos, pagdating mo sa bahay, pahinga, totoo pala yun, pahinga ka, tapos, andiyan yung hugasan, nahuhugasan mo siya na hindi ako galit. Na hindi ako galit. Kaya sabi ko, sige pa, magkalat pa kayo. Okay, yan. At sabi yan, the virus of critical lighties. Yan. Anong sinasabi dyan? These people think God created them to criticize others. In fact, that he really pulls down others so that he can hide his own failures. May kilala kayong tao na wala nang ginawa kung i-critic yung ibang tao o i-critic ka. No? May mga ganun tao. Alam nyo kaya pala sila ganun? Para mapagtakpan niyo yung sarili nilang pagkakamali. Minsan wala ka namang ginawa. Minsan nga po, ako umalis na ako sa isang organisasyon na sa amin sa parokya. Kasi pupunta ko, kada meeting, ang pinag-uusapan yung balik. Paano paghawak ng album, mali. Pag-ikot sa altar, mali. Pagtingin sa tao, mali. Lahat na lang mali. Wala kang babae ko, ang galing ng pagkakabasa mo nito. Ang ganda ng wala man lang gano'n. Ano ang lagi nakikita? Pati pagbaw, mali. Punta nga lang, mali pa din. Diba? Kaya hindi pa ako yun, pero nalulungkot ako na gano'n ang nangyayari. Minsan may mga tao na wala nang ginawa, kundi tignan ang mali ng iba. Hindi nila matanggap kung ano yung, hindi nila makita kung ano yung magagandang nangyayari naman sa buong organisasyon. Amen? No? Minsan pag ganyan ang mga tao, walang ginawa kundi mag-critic, malungkot sa buhay niya. At pinagtatakpan niya kung ano yung mga pagkakamali niya. Amen? Kaya pag may mga ganun kayo nakikita, malungkot ka sis. Malungkot ka sis. Nakakalungkot. Question. Do you want less stress and more joy? Ano? Ano kung sagot? Yes or amen. Simple lang ang sagot. Ano pa pala? Sabi niya, do you want less fight? Amen. Do you want less wrinkles? Amen. Do you want more joy? Amen. Ang solusyon daw is stop trying to please others. Huwag mong i-stressin ang sarili mo sa pagkakamali ng iba. Diba? Huwag ka ma-stress dyan. Alam mo, natatandaan ko, isa sa talk ng brother ko, sabi niya, meron ka rin tagline, you are loved. So lahat ang tatanggapin, makasalanan o anuman lahat tatanggapin. Ang tungkulin lang namin bilang mga leaders, anong sabi niya? Mahalin. Yung pagbabago ng buhay niya, trabaho na ng Diyos. Amen? Amen? Ngayon, paano mo siya gustong babago?
magbago. Hindi mo siya pipilitin magbago ka na. Pero gusto mo dahil mahal mo siya. Amen? Amen? Gusto mo pabago siya kasi mahal mo siya. Pero kung tutulungan mo siya, anong gagawin mo? Mamahalin mo siya. Amen? Tatanggapin mo siya. Okay, ngayon hindi kasi makakapagpabago yung pilit ka ng pilit. Tingnan mo, lalo kong malala. Pero pag naramdaman niya, natanggap mo siya kung sino siya at mamahalin mo siya kung sino siya, kapatid, makukulat ka na lang, may pagbabago na niya. Amen. Hello? Oh, appreciate your loved ones without trying to fix them. Accept as is where it is. Ang gabi mo na yan, 20 taon na kayo nagsasama, 30 taon na kayo nagsasama, hanggang ngayon nagre-reklamo ka pa rin. O sige, nandiyan pa. Wala na eh. Alam nga naman ibalik mo yan sa nanay ka. Diba? Siyempre, nandiyan na yan. O ano gagawin natin? Love. So that you make your love one very to be. Kailangan ay yan ang ating gawin. Okay. Sabi dito, the very things that I like are the very shame things that I... Yung cellphone, explain ko na lang. Di ba ang cellphone, maganda yan? Amen? Ang galing-galing yan. Nakakapagtawag tayo, ay palayo, nakakapagpa-picture, lahat ng galing gamit. Pero hindi lahat yan nakakakuha ang nangyayari sa akin. Tama? Kasi ang cellphone, paggabi na, ang sarap ng pahinga ko, pag-ulat ka na lang, nag-release. At nakakainis, kung ang tumatawag, manilibig. Diba? Minsan may istorbo ka. Minsan ayaw mo na siyang sagutin. Kasi nagpapahinga ka eh. Kasi alam mo yun, yung istorbo siya minsan. Pero sabi natin, ang ganda ng cellphone para sa akin. Pero hindi laging ganun. May pagkakataon na ang cellphone ay meron din mga disadvantage sa akin. So katulad din yung relasyon natin yan. Amen? Hindi perfect, hindi laging maganda. May mga pagkakataon na may mga problema, may mga pagsubok sa buhay. Amen? Kaya po, tanggapin natin kung ano ang buhay. Kaya nga sabi, alam nyo, meron isang kwento. Pero, okay. So, nakita niyo yung picture na yan. Isang babae at isang matanda or mother-in-law. Matanda at isang batang babae. Nakikita niyo kung nasan yung matandang babae. Nakita niyo yung batang babae. Sige, tingnan niyo po. Yung bandang leeg, binigyan at baba ng matandang babae. Yung kilay at ilong, yan yung matandang, ay batang babae. Tingnan niyo po. Yan, kita niyo. So, yan po ay may istorya yan. No? Istorya ko lang total may oras pa naman. Hindi ko na sana babakunin. So, mayroong isang manugang. Sabi natin, ang mga nanay ay, ilaw ng tahanan. Ang mga tatay ay haligi ng tahanan. Ang mga biyanan daw ay anay ng tahanan. Tama mo? Joke lang. Joke lang yun. Kasabihan lang. Okay. So, merong pagbiyanan. Ang tawag ng manugang sa kanyang biyanan, monster mother-in-law. Monster, ibig sabihin, matapang, masugit, salbahe. So, itong manugang, siya yung nag-aalaga doon sa kanyang biyanan. Kasi may sakit na. Iniwan sa kanya ng kanyang asawa at ng ibang mga kapatid o anak ng biyanan niya. So, habang inaalagaan yung manugang, o sabihin natin si Vita, yung manugang, habang inaalagaan hindi na ang kanyang biyanan, galit na galit siya. Kasi binumura siya, binabastos siya, inaalagaan na kung ano-ano pang mga salita ang sinasabi. Kaya si Vina nagagalit din. Galit na galit siya sa kanyang biyanan, kaya ang tawag niya monster mother-in-law. So ngayon, gusto ko man ni Vina. Dahil nagagalit siya, ang ginawa ni Vina,
Mina, pumunta siya sa isang herbalist doctor. Sabi niya, Dr. Juan, bigyan mo nga ako ng lason. Ha? Bakit naman lason? Alam mo, gusto ko ng lasunin yung manbiyanan ko. Sobrang lupit, sobrang tapang, sobrang sungit. Ginagawa ko naman yung paglilingkod sa kanya, pero napaka-sungit pa rin niya. Minumura niya pa rin ako. Kaya pwede ba bigyan mo ako ng lason para mamatay na siya? Yan ang sabi ni Bida. Kaya yung mga biyanan dyan, huwag kayong masunod sa akin. Kaya ito na ngayon. Binigyan siya. Sabi niya, ay, Bida, ipainom mo to sa iyong biyanan. Pero unti-unti na. Ilalagay mo sa Diyos niya. Tapos ay inaalagaan mo at pinapainom mo ng Diyos. Huwag mo siyang aawayin. Kailangan bibigyan mo siya ng masaya pa at papakita mo sa kanya na mabait ka pa rin kahit sinusukitan mo niya. Sabi ni Mina, hindi ko kaya ng Dr. Wang. Gusto mo talaga matapos na. Kailangan matapos ang buhay niya para naman maging masaya na ako. Eh sabi ni Dr. Wang, pag binigyan natin yan, malalaman na siya ay tinason at sino ang pagbibigyan? Iba ikaw kasi ikaw ang nag-aalaga. Yan ang sabi ni Dr. Wang. Ay, oo nga, sige, gagawin ko yan. Basta 6 months lang mamamatay na. Oo, ito na ngayon. Sinimulan na Mina ang pag-bibigay. Habang binibigay niya yung Diyos na may budbud na binagay, na sabi lason, masaya siya. Sasabihin niya, Mama, ito na yung Diyos mo, ito na yung pagkain mo. Naku, Mama, ang ganda-ganda mo ngayong araw na to. Yan, ganyan. Ang ganda-ganda ng mukha ko. So, ibig sabihin, si Mina, maganda ang pakikipag-relasyon niya sa kanyang biyanan. Kaya nagbiyanan niya, okay, habang dumatagin ko si Mina, 6 months ka lang, wala ka na. Ganon. So, every day, ganon ang ginagawa ni Mina. Hindi na siya nagagalit, binibigay na niya yung namasaya, yung pagkain ng kanyang biyanan. So, hanggang dumating yung 5 months na lang, sabi ng biyanan, Mina, patawag mo nga lahat ng mga anak ko at may sasabihin ako sa kanila. Sabi ni Mina, sige po, sabi ni Mina, naku, mukhang magpapaalam na, mukhang nakakaramdam na ng pag-ibig na, mukhang mamamatay na, sabi niya na. So, pakitawag, tinawag, eto na ngayon yung mga anak. Sabi ng biyanan, alam nyo, sa lahat ng mga anak ko at manugang ko, kay Mina ko lang naranasan ang ganitong klase ng pagmamahal. Inaruga ako, tinutulungan ako. Kaya mga anak, lahat ng mamalanin ninyo, hahatiin ko. Yung kalahati, hati-hati kayong magkakapatid. Yung kalahati, ibibigay ko lahat kay Mina. Ay, grabe! Nagulat si Mina, mayaman ko biyanan ko. Sabi niya, naku, ibibigay daw sa akin. Alam mo, habang si Mina, ginagawa niya yung magagandang bagay na yun, na masaya siya, napapamahal na rin siya sa kanyang biyanan. Kaya sabi niya, naku, yung biyanan ko, kawawa naman, mabait naman pala, tapos papamanahan pa ako, tapos pinagbantaan ko pa siya ng mamatay, lasunin. Kaya alam mo na, konsensya siya. Ang ginawa niya, punta ulit siya kay Dr. Juan. Sabi niya, Dr. Juan, bigyan mo naman ako. Sabi niya, ano, bakit? Mahina niya ba? Mamamatay na ba? Hindi mo. Hihingi mo sana ako ng pangontra sa lason. Kasi ayoko nang mamatay ang biyanan mo. Papainin mo siya. Magbibigyan niya po ako ng pamana niya. Sabi niya, ganun ba? O sige, Mina, ituloy mo lang yan. Kasi yung binigay ko sa'yo, hindi lasin mo, vitamins yun. Para lang lumakas ang iyong biyanan. Alam nyo, ano na kapagpabago sa biyanan? Di ba ang unang nabago ay si Mina? Binago niya ang style niya. Masaya niyang pinaaruga ang kanyang biyanan. Masaya niyang pinaglilingkuran. Masaya niyang sinasabing, Mama, kain ka na, ayan na ang Diyos mo. Ano nangyari natin sa biyanan? Ang biyanan mismo ay natutong magbago dahil sa pagmamahal ng Mina. Amen. Hindi mo kailangan ipilit na magbago ang asawa mo, ang anak mo. Kailangan makita niya
na minamahal mo siya para ang pagbago sa kanya ay yung pagmamahal na ipinapakita mo. Amen. Pakisabi sa katabi kung asawa mo yan, mahal na mahal kita. Ay, ba't parang walang nagsasabi? Yan. 2 parts of acceptance, tolerance, and appreciation. Na may mga tao, para wag lang mag-away, hayaan mo na nga na, diba sa mag-asawa? Ay, naku, hayaan mo na nga. O, diba? Sabi ko, I love you na. Pero may pabwenas pa. Muli-muli mo kayo sa camera, ha? May pabwenas. Okay, so, ibig sabihin mga kapatid, minsan ganyan tayo mag-asawahan. Huwag lang mag-away. O baala ka na nga sa buhay, pero mahirap yun. Mahirap yun. Kasi pag inipon mo yan, at napuno ka, sasabog ka, mas mahirap yun. Kailangan talaga ng communication, ng pag-uusap. Siyempre, appreciate. Hindi mo naman pwedeng i-appreciate yung isang tao na hindi ka magsasalita. Amen? Kailangan marinig yan yung appreciation mo. Tama? Hello? Kailangan marinig yan. Hindi mo, alam mo na yun. Alam mo naman yun eh. Hindi nga eh. Kailangan na marinig. Amen? O, sige. O, beso na nga dyan. Okay, when you don't accept the weakness in yourself, you cannot accept the weakness of others. Pag hindi mo alam na ikaw rin ay may kahinahan, hindi mo matatanggap ang mga tao may kahinahan. Kung ang piling mo magaling ka at perfecto ka, lahat ng mga tao na kapaligid sa'yo, lalaitin mo yan. Sasabihan mo yan ng hindi maganda. At lahat ng kamalian niya, i-highlight ko yan. Kasi piling mo magaling ka. Amen? Amen. May kilala kayong ganyan. Wala naman dito niyan, no? Hindi naman yan yung misis, no? Hindi yan yung misis. Di ba? Yan. Are you a judge or an artist? Yan. Ano daw yung judge, no? Sabi, in a relationship, people of an artist. Sa mag-asawa, hello? Sabi ko kanina, hindi ko na yan maibabalik. Ngayon, kung ang inyong relasyon ay magulo at mahirap gawin yung sinasabi ni Sister Ana, acceptance or appreciate. Alam na, bilang mag-asawa, para gusto maging maganda ang pagsasama, maging artist ka daw. Kung ano yung, di ba yung artist, ang galing nilang mag-drawing, ang galing nilang magpunta. Sa buhay relasyon ng mag-asawa, kailangan artist daw tayo. Para kung ano-man ang talo na yan, mapapaganda natin. Kasi wala ka na magagawa, sabi ko nga kanina. Kung magulo, ayusin na lang natin. Para ayusin. Appreciate mo ang bawat isa. Mahalin mo ang bawat isa. Amen? Siguro naman dito kaya ka natin empty. Kasi gusto mong maayos ang buhay pamilya mo. Amen? Alam nyo, kahit daw po ikaw ay maganda ang karir mo, halos perfect ang negosyo mo, maganda ang buhay, 60% lang ng saya meron ka na. Pag pumalpa ka sa pagpili ng mapapangasawa mo, o pumalpa ka sa pagpili ng asawa mo, 100% miserable ang buhay. Ngayon, nandito ka na, huwag mo naman gawin miserable ang buhay ng asawa mo. Amen? Gawin mo kakaiba, maging artist ka. Ano yung pwede mong gawin para kumanda at umayos? Ito na, may time tayo, marriage encounter. Pangalawa, nagpe-prayer meeting kayo. Pangatlo, yung natutunan ninyo sa weekend, ginagawa natin, nagiging artist ka para maging maayos at maganda ang iyong pamilya. Hindi na kailangan yan. Sabi nga, the perfection of the imperfection. Yung judge kasi, sa mag-aasawa pa lang yan. Dapat i-judge mo na yung mapapangasawa ko. May bilbali yung dalaga o pinata. Pag may boyfriend at girlfriend yung mga anak nito, kayo rin, tignan mo, anak. Pag napamangasawa mo ba yan, magiging maayos pa ang buhay mo. Walang pinag-aaral, tambay, hati, o usad, no, anak. Tingnan mo, pag-aralan. Pag naging asawa mo ba yan, magiging maayos ka. Makadala din yung araw,
yakap, ganyan. Papaisip niya sa anak mo. Ngayon, hindi ko na gagawin yung judge. Kasi mag-asawa niyo. Artist na kayo. Amen? Magaling ka na dapat gumawa yan. Love yourself to appreciate others. So, napakahalaga mo. Mahalin mo yung sarili mo para mamahal mo yung iba. Mahalin mo yung sarili mo para mamahal mo yung asawa mo ng lubos. Amen? Amen? Yan. Love your neighbor, not fix your neighbor. Mahalin mo ang kapwa mo, pero hindi mo kailangan baguhin siya. Bahala na siguro. Okay, pinakalas po, may prayer tayo. So, basahin po natin lahat. Ito po yung prayer natin na mag-aasawa para dito sa ating cup na ito. Serenity prayer. Nababasa ko lahat, sabay-sabay po. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. God, grant me the serenity to be grateful for the person I cannot change, courage to change the person that I can, and the wisdom to know that it is me. Yan. Tapos po, sana meron tayong mabigyan dito, the gift of gratitude. Meron po tayo dyan, hindi ko lang mabasa. Yan. Yan. Nasabihin niyo po, talaga I will give this very special gift card to you. Yan. Kung sino po yung bibigyan dito. So maganda po na masanay din tayo. Halimbawa, monthly, meron po kayong gusto ipagpasalamat sa asawa ninyo, mas sweet din sana kung nabibigyan ng card, hindi lang tuwing Valentine's card. Noong una po, may pinagawa ng card si Brother Mandy, ito din po meron. So, kung gusto niyo po kahit po anong klase lang na card na kayo ang gumawa, iabot niyo po sa business niya, sa mister ninyo, tapos bigyan niyo po siya ng card ng pasasalamat. Pasasalamat lang, hindi panunumbat. Hindi panunumbat. So mga kapatid, mga kaibigan, ako rin po, hindi naman po perfecto yung pagsasama namin mag-asawa. Pero malaking bagay yung natutunan namin, lalo na sa talk na ito. Ito po talaga yung binibigay namin sa MB, lalo na po sa mga leaders ng Parents Encounter. So ito po ay aming easily share sa mga mag-asawahan. Kasi gusto natin ng mga mag-asawa ay maging maayos talaga ang pagsasama. Amen? Ang buong pamilya. Kaya, mga kapatid, yan sa tamang bangka kayo, nandito tayo sa Parents Encounter para maging magandang halimbawa sa iba pang mga mag-asawahan. Na makita sa atin na anuman ang kapalpakan ng bawat isa, tanggap natin kasi mahal natin sila. Kung paano minamahal tayo ng Diyos, gayon din naman, mahalin natin ang isa't isa. Amen? Sa hala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Magandang gabi po at maraming salamat. Thank you so much, Sis Anna.